Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Adrian Magramo mula sa Naing Clorin at ang aking tatalakayin ang Kabanata 11, mga kapalaran ng isang guro. Ang mga tauhan sa Kabanata 11, si Ibarra, Guro, Diente Guevara, Don Rafael at si Padre Damaso. Kahit na dumaan ang malakas sa bagyo, ang lawa ay hindi gaanong nabagabag. Palibasa, ito ay napapaligiran ng mga bundok. Sa tabi ng lawa, nag-uusap sina Ibarra at ang binatang guro. Itinuro ng guro ang kay Ibarra kung saang panig ng lawa itinapon ang labi ni Don Rafael. Sang-ayon sa kanya, kasama si Diente Guevara noong itinapon ang bangkay, wala siyang tanging magawa noon kundi makipaglibing. Malaki ang utang na loob kay Don Rafael noong bagong salta ito sa San Diego. Ang Don ang tumuso sa kanyang mga pangangailangan sa pagtuturo. Sinabi ng guro kay Ibarra na ang malaking suliranin niya at ng mga mag-aaral ay ang kakulungan ng magagastos. Malaki ring problema niya ang kawalan ng pagtutulungan ng mga magulang at mga taong nasa pamahalaan. Lumilitaw na hindi ang lahat ng mga pangangailangan ng mga batang nag-aaral na katulad ng mga libro na karaniwang nasusulat sa wikang Kastila at ang pagmemorya ng mga bata sa mga nilalaman nito. Dahil din sa kakulangan ng mga bahay paaralan, ang klase ay ginaganap sa silong na kumbento sa tabi ng karwahe ng kura. Nasanay ang mga bata na bumasa ng malakas, ito ay nakabulabog sa kura, kaya nakatikim ng sigaw at mura ang mga bata at guro. Nabanggit din ng guro kay Ibarra na dahil sa pagbabagong kanyang ginawa, madaling natutunan ng mga mag-aaral ang wikang Kastila. Pero siya ay nilait ni Padre Damaso sa pagsasabing ang wikang Kastila ay hindi nababagay sa katulad niyang mangmang. Ang kailangan lamang niyang matutunan ay Tagalog. Ipinaris pa siya ni Padre Damaso kay Maestro Salzuela, isang guro na di marunong bumasa, ngunit nagtayo ng eskwela at nagturo ng pagbasa sa kanyang mga estudyante. Labag man sa kanyang kalooban, wala siyang magawa kundi sumunod kay Padre Damaso, pero nag-aral din ang guro ng wikang Kastila para sa kanyang pansariling interes. Sobra ang pakialam ni Padre Damaso sa guro. Nang uminto ang guro sa paggamit ng pamalo sa pagtuturo, siya ay pinatawag ng kura upang ibalik sa kanya ang paggamit ng pamalo sapagkat mabisa ito sa pagtuturo. Tumutol man sa kanyang kalooban, sumunod din siya sapagkat mismong mga magulang ay napahinod ni Padre Damaso na ibalik ang pamalo sa pagtuturo. Dahil sa naging sukal sa kalooban ng pagtuturo, nagkasakit ang guro. Nang ito ay gumaling at bumalik sa serbisyo, kakarampot na lamang ang kanyang tinuturuan. Sa kanyang pagbalik, nagkaroon ng bagong kura. Hindi na si Padre Damaso. Nabuhay siya ng pag-asa, sinikap niyang isalin sa wikang Tagalog ang mga aklat na nasusulat sa wikang Kastila. Bukod dito, dinagdagan niya ang mga aralin sa katesismo, magsasaka, kagandang asal na hango sa urbanidad ni Hosdencio at Felisa at sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero sa lahat ng mga araling ito, dapat unahin ang pagtuturo ng relihiyon. Ayon sa mga bagong kura na ipatawag niya ang guro, nagkamit si Ibarra na tutulungan niya ang mga guro sa pamamagitan ng pulong tribunal na kanyang dadaluhan sa paanyaya ng tayenteng mayor. Narito ang mga aral at mahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 11 ng Noli Me Tangere. Ang kabanatang ito ang nagbibigay diin sa kahalagan ng edukasyon at ang mga balakid na kinakaharap nito sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ipinapakita rin nito ang malaking papel ng simbahan sa pagpapatupad ng edukasyon at ang pagpakikialam ng mga pari sa mga bagay na wala naman sa kanilang sakop, gaya ng pagtuturo. Natutunan din natin ang kahalagan ng pagkakaisa sa pagtataguyod ng edukasyon. Hindi lamang ang guro kundi ang mga magulang, ang simbahan at ang gobyerno ay dapat magtulungan upang matugunan ang mga pangangailangan ng edukasyon at maiangad ang kalidad nito. Kailangan din maging bukas ang bawat isa sa pagbabago at pag-unlad at isaalang-alang ang kapakanan ng mga bata sa lahat ng oras. Ngayon, dumako naman tayo sa Kabanata 20. Pulong sa tribunal. Nagtipon ang mga makapangyarihang tao sa bayan at mga nayon sa loob ng baliwagang pulungan ng tribunal upang mapag-usapan ang gagawing paghahanda at guguling sa darating na kapestahan sa bayan ng San Diego. Sa pagpupulong ay mapapansin ang hidwaan sa pagitan ng dalawang pangkat, Partido Konserbado na binubuo ng matatanda at Partidong Liberal na binubuo naman ng mas nakakabata kabilang na si Don Filipo.
Ang parehong partido ay nakasulungat sa bawat mungkahi ng isa't isa, kasama rin sa pulong sina Kapitan Basilio, Crisostomo Ibarra at ang guro. Bago pa man formal na magsimula ang pagpupulong, may pinaplano ng estratehiya ang tiyanting mayor na si Don Filipo upang matagumpay na may sakatuparan ang kanilang tunay na naisin na siyang natutuhunan niya kay Piloso Potasio na naroon din sa pagpupulong. 11 araw na lamang ang nalalabing araw bago ang kapistahan. Nagkaroon ng talumpating walang saysay at diskusyon na nagdulot ng labis na kaingayan sa tribunal. Sa huli, napagtagumpay ang maisulong ang makabuluhan at mas matipid na programa para sa pista ng mungkahing nagmula sa Partido Liberal. At doon na po nagtatapos ang aking tinalakay na buod 19 at 20 ng No Limit Tangere. Maraming salamat sa pakikinig.